give time lamang, we can move the chairs there para at least yung mga nandun lang sa dulo. Baka pwedeng patulong na lang para mailipat lang dito. Tanggalin lang yung mga Yan. Okay, so habang sila po ay nag-aayos ng kanilang mga upuan, thank you for coming. And we are to thank the Lord para po sa ating choir na nag-prepare. Siguro, minsan iniisip lang na, kumanta lang naman sila. Actually, they've been preparing for a couple of weeks. And the Lord has been so good dahil nasustain naman po sila ng ating Panginoon. Actually, ako po yung mas kinakabahan para sa kanilang lahat. At ang Diyos po ay napakabuti dahil nairaos din. Okay? Lahat ng mga pinagpaguran nila every after Sunday, practices until evening. At kahapon whole day din kami dito. And it's been a tiring day for all of us. And thank you for your prayers. And thank you, choir, sa lahat ng inyong mga i-prepare, sa inyong mga practices. And hopefully, next year ulit. Okay? Alam ko, mas maaagahan daw nila yung practice pa. Next year kagad, January, mag-start na daw sila. Anyway, so ready na ba? Okay, so nailipat na yata nila. Tayo po ay magkapatuloy, and I have only 40 minutes sa time. Okay? Magkapatuloy po tayo sa ating pag-aaral, and this is the last part of John chapter 1, from verse 1 to 18 na ating pong inaaral. Ating pong alam na ang Gospel of John ay malaki po yung kanyang pagkakaiba po sa ibang mga synoptic Gospels, particularly dito po sa introduction po kay Jesus Christ. Makikita po natin in agreement with the other Gospel writers, ang aim po dito ay maipakita sa atin yung nature ng ating Panginoong Jesus bilang Diyos at bilang tao. At makikita din po natin in the Gospel that Matthew and Luke describe Jesus' birth, focusing on His virgin birth and the miracles surrounding it. Pero si John, however, theological view po at explanation yung kanyang ipinakita sa kapanganakan po ni Jesus. So dito po si John ay nagbubukas, nagsisimula sa kanyang paalala para sa ating lahat na ang buhay ay ni Kristo Jesus ay hindi po nag-start in the manger at Bethlehem. Kaya nga po sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. At katulad din po ito ng sinabi sa start po ng Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. So dito pinoposition po ni John yung kanyang yung buhay po ni Jesus na siya po ay Diyos. Okay? At siya po yung central figure po ng ating inaaral sa gospel. Na siya ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay. At dito pinapakita yung kanyang pagiging Diyos. Sabi nga ni Mark Johnson, sa kanyang commentary, and I quote, sabi niya, without apology or qualification, John goes back in time beyond Bethlehem where Jesus was born, and Nazareth where he was conceived, indeed back beyond the beginning of time itself, and allows us a glimpse of a glorious person who has an eternal existence. Actually, ang ganda po ng Gospel of John dahil iba po yung kanyang approach in terms of sa kanyang pagkapakilala sa ating Panginoong Jesus. Sa ating mga naaral na, sabi nga, in John 1:1-3, tinuturo po dito that Jesus was in the beginning, was with God, and was God. At sa John 1:4-5, dito ipinakita naman sa atin that Jesus came as light. Okay? As we are all in darkness, and with that, He came to give us life. At the same time, meron pong ipinadala din ng ating Panginoong Diyos bilang witness, dahil importante po na meron pong mag-attest sa kapanganakan ni Jesus na siya ay Diyos na naging tao, at ito po ay si John the Baptist, at makikita po ito sa John chapter 1 verse 6-7. Kaya nga sabi doon patungkol kay John the Baptist, but came to bear witness about the light. Jesus the Creator came to what He has created, but His own did not receive Him. Makita po natin yun in John 1:9-11. Pero may pangako po na ibinigay ang ating Panginoong Diyos in John 1:13, that those who will believe in Jesus will be called children of God.
To be part of God's family, mahalaga pong makita natin na hindi po ito sa nagawa natin, hindi po ito dahil sa ating mga kabutihan, okay? Hindi po ito dahil tayo po ay nakasunod sa ating Panginoong Diyos. We are to be reminded that salvation is by grace. It is the work of God. Ito po'y pagkilos niya sa mga taong makasalanan na pinaunawa sa atin ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Na ang salvation natin ay tunay na nanggagaling lamang sa ating Diyos. Ito po'y makikita natin in Psalm chapter 3 verse 8, Psalm 62 verse 1, and Revelation chapter 7 verse 10. Salvation belongs to our God. Hindi po ito manggagaling sa atin. Kaya kung ang thinking ninyo, kaya kayo ay maliligtas dahil mabuti kayo o kayo ay nakasunod, hindi po. Dahil ang salvation po natin, ang kaligtasan natin ay tanging galing sa Panginoong Diyos. Ito po'y sa kanyang pagkilos sa atin, na kanyang pinadala ang banal na Espiritu na kumilos sa ating mga buhay. Siya po ay nag-regenerate sa atin. Ibig sabihin po ng regeneration, patay tayo, binigyan po tayo ng pag-unawa ng banal na Espiritu na maunawaan natin na ang Diyos banal, tao makasalanan, si Kristo ang tanging pag-asa, at dahil sa kanyang regeneration work sa tao, siya din ang nagbigay sa atin ng tunay na pananampalataya at pagtalikod sa ating mga kasalanan. So mahalaga po na makita po natin ito. So ngayon, dahil tayo po ay magkapatuloy sa verse 14 to 18, mahalaga po na makita natin yung incarnation po ng ating Panginoong Jesus. Kung meron po kayong Bible, at alam po na nandito na rin man po yun sa aking PowerPoint, John 1 verse 14 to 18, ito po yung ating aaralin ngayong umagang ito. Sabi po dito, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about Him and cried out, 'This was He of whom I said, He who comes after me ranks before me because He was before me. For from His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made Him known." We celebrate Christmas because of the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? Sana hindi po dahil sa regalo. Okay? Hindi ko sinasabing masama ang regalo. Maganda po may regalo. Pero we celebrate mainly because of Jesus Christ. We are to share that truth na mahalaga po na maunawaan po at mapaalalahanan din po ang ating mga pamilya, okay, as we celebrate it with friends and relatives, sa inyong mga ka-classmate, or even with your relatives. I hope you have prepared this coming 24th and 25, kahit short message lamang po, okay, ng kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus. So kaya hanap po kayo ng Bible verse. Pwede po ito itong binasa po natin sa John chapter 1, pwede din po sa Matthew or sa Mark, sa Luke, Matthew and Luke, dahil dito po ipinakita at inilahad sa atin ang kapanganakan ni Jesus. So, just read, okay, bago kayo Noche Buena, no? Noche Buena pagka-Christmas. So, before you eat together, before you end Christmas, you pray, you read the Bible, para makita po ng bawat isa ang kahalagahan po ng pagdating ni Jesus. So ngayong umagang ito, isa-isahin po natin yung mga phrases dito po sa John chapter 1 verse 14 and 18. Simulan po natin that the Word became flesh. Okay? Ito po yung declaration ni Apostle John patungkol po sa incarnation ng ating Panginoong Jesus. The Word became flesh and dwelt among us. Okay? Word, naging flesh, naging tao. Okay? Jesus was born of the Virgin Mary in the stable of Bethlehem. This birth, however, did not mark the creation of the second person of the Trinity. Hindi po yun. Okay? Sabi nga, in the beginning was Word, and the Word became flesh. So, si Kristo Jesus ay naroon na nung una pa. Naaral na po natin ito, hindi na natin babalikan. Pero mahalaga na makita natin kung siya'y naroon na nung una pa man, siya ay Diyos, siya ngayon ay naging tao. God the Son, the Word, did not come into existence in His incarnation, but He became a human being in addition to a divine being. Okay? Naging tao siya.
Okay? Sabi nga sa Westminster Confession of Faith, sa 8.2, sabi po doon, the Son of God, the second person of the Trinity, being very and eternal God, of one substance and equal with the Father, did, when the fullness of time was come, take upon him man's nature, with all the essential properties and common infirmities thereof, yet without sin, being conceived by the power of the Holy Ghost in the womb of the Virgin Mary, of her substance, so that two whole, perfect, and distinct natures, the Godhead and the manhood, were inseparably joined together in one person, without conversion, composition, or confusion. Which person is very God and very man, yet one Christ, the only mediator between God and man. So dito po in-explain sa Westminster yung pagiging isa po ng Diyos at ng tao. Okay? So yung incarnation po ni Jesus Christ signifies that God's Son became fully human without sacrificing His divine nature. Diyos pa rin siya, naging tao. Wala pong very God and very man. Okay? Perfect po siya. Wala po doon. Kaya nga po sabi sa Colossians chapter 2 verse 9 ni Paul, for in him the whole fullness of deity dwells bodily. In the same way, dito makikita natin na si Jesus Christ din ay tunay din na perfect at hindi po nagkasala. He lived a perfect life without sin. So, nung si Jesus Christ po ay naging tao, siya po ay nagkaroon ng katawan na katulad natin at na-enable sa kanya, dumaan din po siya, naranasan niya lahat po ng suffering para sa ating lahat. At siya din po ay namatay para sa atin. Sabi nga, Jesus also possessed a human mind and heart. Meron din po siyang mind, may heart din po ang ating Panginoon. Naramdaman ni Kristo ang lahat ng ating mga naramdaman. Kung nasaktan man tayo, siya din ay nasaktan. Kaya hindi po siya yung parang nung pinako ay wala lang. It was painful at naramdaman niya po ang lahat ng yun. Meron din po siyang pinagdaraanan na sorrow. Kung kayo ay dumaan sa sorrow, meron din po si Jesus. Meron din pong joy. Kung tayo ay may kagalakan, ang Diyos, Jesus din ay nagkaroon ng kagalakan. Siya din po ay napagod. Dumaan sa temptation pero hindi nagkasala. Dito makikita natin na ang ating Panginoong Jesus ay tunay na nakisimpatya po, okay, para sa ating lahat, even in our trials. Kaya nga minsan hindi po natin pwedeng sabihin, ang hirap ng sitwasyon ko, at siguro hindi ito naintindihan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po naintindihan niya po ang lahat ng ating mga pinagdaanan. So Jesus lived a human life in the same world in which we live. He was born and grew up as a boy. Siya po ay katulad din natin. Okay? Naging bata din po siya. So, dumaan din po siya doon, pero hindi siya yung makulit na bata. Okay? Alam mo yun, yung hindi siya siguro yung bata na nagtatantrums. Hindi katulad ko, di ba, na nagwawala pa ako nung bata ako noon, maalala ko. But hindi po ginawa ng ating Panginoong Hesus yun. Baka isipin niya, naging bata, ganito din ka siguro siya. Hindi po. Okay? Siya din po ay naging isang anak ng isang karpintero. Siya din po ay natuto na mag-carpentry. Okay? Natuto po siya na magtrabaho. Okay? Kung kayo ay nagkatrabaho, si Jesus ay nagtrabaho din. Hindi nyo pwedeng sabihin, hirap-hirap ng trabaho ko. Diyos, hindi nagtrabaho yan. Kasi si Jesus po ay nagtrabaho as a carpenter. Okay? Meron din po siya mga kaibigan. Meron din po siya mga kapitbahay. Siguro kung may kapitbahay kayong magulo, naranasan din po niya yon dahil makasalanan po ang tao. Siya din po ay nagbayad ng taxes. So dapat magbayad kayo. Kung hindi kayo nagbayad ng tax, ang ating Panginoong Jesus, siya ay namuhay at nagbayad ng tax. Paano siya nagbayad ng tax? Pinapunta niya si Peter, punta ka, kunin mo yung isda, at doon sa isda na yun, meron doon pambayad ko. Kunin mo na rin yung para sa'yo. Si Jesus, meron po siyang ginawa din na miracle for that. Okay? Siya din po ay nagpasakop sa governing authorities. Kaya nga minsan, ang gulo-gulo ng bansa natin, ang sama-sama ng presidente natin, mas masama po yung hari nung panahon na yun. Pero si Kristo, nirespeto niya at nagpasakop siya. Kaya don't say anything bad to our president. Yeah, alam naman natin makasalanan talaga sila dahil hindi sila Christian. Di ba? Parang hindi na tayo dapat magulat pa. Minsan nagtataka ako sa mga sama ng presidente.
masama talaga siya. Pero may ginagawa din ng Panginoon sa atin sa pamamagitan niya dahil in peace pa rin naman tayo. Hindi naman nawala yung pag-gather natin as Christians. Di ba? Hindi siya, alam mo yun, yung parang savior natin. Kaya do not put your trust in presidents. Hindi dapat. Put your trust in the Lord. Okay? Not in the officials, hindi sa barangay tanod natin, na magkakaroon ng pagbabago dito sa Marcelo. Okay? Hindi po. Ang Diyos po ang may hawak ng lahat. Kung merong mang pagbabago na darating dahil po yung lahat sa ating Panginoon, hindi po dahil ito sa tao. Okay? So mahalaga po natin makita yun. Dahil si Kristo mismo, nagpasakop po siya sa governing authorities. Okay? So namuhay po siya katulad natin nang wala pong pagkakaiba. Kaya ating sundan po yung kanyang example. As followers of Jesus Christ, we are to follow Christ kung paano po siya namuhay. Okay? As Daniel Doriani says, and I quote, this then are the three reasons or main reasons why the Word became flesh. Siya ay dumating dito to die, to sympathize with us, and to show us how to live. Mahalaga po na makita natin yon. Hindi po lang siya yung parang dapat tayo yung pananaw lang natin, dumating si Kristo, siya ay Diyos, okay, siya ay tagapagligtas. Pero dapat makita natin yung kahalagahan po ng kanyang buong buhay. Hindi man natin tunay na lubos na maunawaan ang incarnation, pero alam po natin na ang ating Panginoong Jesus, siya ay Diyos at tao. Pinanghawakan niyo po ang katotohanan ng salita ng Diyos at tunay nga din po na siya ay namuhay para sa ating lahat. Pangalawa, and dwelt among us. Okay, ito po yung pangalawang statement na ipinakita po sa atin dito ni Apostle John. In other words, sabi nga po sa akin nabasa, He tabernacled among us. Hindi dito sinasabi lamang ni Apostle John that the Word became flesh, but also that He dwelt among us. The phrase employs a verb form of the Greek word for tabernacle, okay? Or eskenosen. Sa Loanida po, sa Greek lexicon, sabi po dito, defined this way, to take up residence, to come to reside, to come to dwell. So, Diyos siya, pumunta dito, naging tao, at namuhay dito. He dwelt among us. He take residence dito po sa ating mundo. So dito sinasabi ng ating ni Apostle John na ating tignan ang balikan din at tignan ang Exodus kung saan ang ating Panginoong Diyos dwelt among the Israelites and in the tabernacle, di ba? Ang Diyos kanyang kay Moses ipinangako na I will be with you, sasamahan kita, at makikita po natin yon through the tabernacle. Kaya nga He tabernacled with us. Parang ito po ay pag-pattern sa Old Testament. So sa tabernacle, makikita po natin yung structure po nito na ito po ay isang canvas, 45 feet long and 15 feet wide. Okay? May tatlong areas po yung tabernacle. The outer courtyard, kung saan po yung priest, doon po sila nagsasacrifice at kanila pong hinuhugasan ng kanilang mga sarili upang sila maging malinis bago sila pumasok sa loob. Okay? At yung pangalawa, not only the outer courtyard, the outer room. Yung pangalawa, the holy place. Kung saan dito po matatagpuan sa loob nito yung golden candlestick, yung table of showbread, and the altar of incense. So may outer courtyard, may outer room, at meron din pong tinatawag na inner room, which is the Holy of Holies, containing the Ark of the Covenant where God Himself dwelt. So dun po, bumababa ang ating Panginoon, at siguro kung nabasa nyo na po ang Old Testament, ang ating Panginoong Diyos po ay nakikiisa din po sa kanilang lahat. So everything about the tabernacle, ito po ay symbolic sa spiritual realities din po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya ay dumating, dwelt among us. Okay? Pero what does dwell among us mean? Ano ba ibig sabihin pa nito? Alam natin na siya naging kasama natin dito. Okay? Si Daniel Dorianet, susundan ko po yung kanyang explanation regarding the parallel doon po sa Old Testament tabernacle at yung pagdating po ng ating Panginoong Jesus. May tatlong parallel po siya na binigay. First, the tabernacle was given for Israel's wilderness journey. Okay? Hindi pa ho kasi naka-establish po yung tabernacle before o yung temple. Wala pang temple. Okay? Tent lamang po ito na napakalaki. Okay? Ganun po ang pagdating din po ng ating Panginoon. Ibig sabihin,
Okay? Ipinapakita po natin dito na hindi din po ito yung tunay na tahanan ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung tabernacle is not permanent. Di ba kapag lilipat sila ng lugar, liligpitin nila yung tabernacle, maglalakad na naman sila sa desierto, hahanap sila at sasabihin ni God kung saan mag-i-stop yung pillar of cloud, doon sila ngayon i-stop at doon nila i-establish ulit yung tabernacle nila. At doon gagawin na naman nila kung ano yung pinagagawa sa kanila ng ating Panginoon. So dito makikita po natin that Jesus lived like a pilgrim. Hindi po siya talaga dito. Dahil sandali lamang po siya dito sa mundong ito para iligtas tayo. Kaya nga po sabi sa Matthew 8:20, foxes have holes, the birds of the air have nets, but the Son of Man has nowhere to lay his head. The same true for us through our union with Christ. At mahalaga na makita natin ito. Hindi na po ito, bilang mga mananampalataya, hindi ito ang ating tahanan. Kaya huwag kayong masyado maging komportable sa mundong ito. Alam dapat nating mga Kristiyano na pansamantala lamang tayo dito. Ang nais ng Panginoon, habang tayo ay nasa mundong ito, tayo ay lumago kay Kristo, sundin siya at bigyan siya ng kaluwalhatian. Dahil in the end, ang isang Christian, saan ang kanyang tunay na tahanan? In heaven with Jesus Christ. Mahalaga na makita po natin yung katotohanan na ito at may apply din natin sa ating buhay araw-araw na hindi tayo nagkatrabaho para kailangan kong, papatayo ko ng mansyon, papatayo ako ng ganito. In the end, it will be for nothing. Okay? Baliwala po ang lahat ng ito. So, think about something na tayo po as Christians, nag-iipon po tayo ng para sa heaven. Okay? Yun po yung dapat natuon po natin. Second, okay, the tabernacle was humble in appearance. Yung outward appearance po ng tabernacle before ay hindi po ito katulad ng mga pyramids ng Egypt. Okay, hindi ko pa nakikita yun, pero siguro maganda yun talaga. Okay, sa picture lamang makikita natin na parang napaka-majestic niya dahil napakalaki niya. Isipin mo yung bloke ng bato, ginawa mong pyramid. Paano yun nagawa, no? Siyempre, dahil din sa wisdom ng ating Panginoon. Pero ang maganda makita po natin na ang tabernacle po ay hindi po siya ganoon ka majestic. Siya ay simple lamang po. Okay? Kung inyo pong titignan at the outside, sa paglabas po, hindi po siya something glittering. Okay? At ganoon din po ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Isaiah chapter 53 verse 2, si Jesus Christ, kung inyo din makikita, siguro kung mababalik lang tayo sa panahon na yon, sabi nga, for he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form of majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. So ang tabernacle po, maganda yung loob niyan. Pero yung panlabas po niyan, tela lang po yan. Okay? So ganun din po ang ating Panginoong Jesus. Wala po talagang makikita daw ang tao na i-desire siya. Sabi nga ni A.W. Pink, patungkol po kay Jesus, and I quote, he came unattended by any imposing retinue of angels. To the unbelieving gaze of Israel, he had no form for comeliness. And when they beheld him, their anointed eyes saw in him no beauty that they should desire him. Daniel Doriani also said, and I quote, Jesus may have seemed to wander, but no one could have moved with a greater purpose. And though he did not glitter with gold, he bore a glory that is greater by far, the glory of humble obedience to the will of God. Hindi man siya parang kabilib-bilib na, ito ba yung Messiah? Kaya nga hindi siya kagad tinanggap eh. Diba? Sabi nga, they receive him not. Hindi siya yung parang pag dumating, siya yung Messiah. Hindi po, apart from the grace of God, unlike ni John the Baptist, na nakita niya si Jesus Christ, look, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Si John the Baptist, meron eyes siya na may pananampalataya at may tunay na pagkilala kung sino si Jesus. But all of them, wala pong tunay na pagkilala na ito yung Messiah, kaya po siya tinanggihan. Pero makikita po natin, ganun man ang itsura ng ating Panginoong Jesus, siya po ay namuhay in a life na tunay na nagpapakumbaba at sumusunod lamang sa ating Panginoong Jesus.
Ito po yung mahalagang application siguro natin for this part ng ating pag-aaral. Ito po yung mahalaga na makita natin dahil sabi nga in John 17:4, He glorified God on earth by what? Paano nag-glorify ni Jesus Christ ang ating Panginoong Diyos? Sabi po sa John 17:4, accomplishing the work that was given to Him. So He lived a life in the character of God, dahil Diyos siya, yung perfect character ng Diyos ay kanyang ipinakita sa atin. At the same time, siya ay sumunod sa ating Panginoong Diyos Ama. We are to accomplish the work of God has given us as Christ accomplished His. So, si Kristo, may panawagan siya in the Trinity na siya yung magiging tao at magliligtas sa ating mga makasalanan. So, in-accomplish po ni Jesus Christ yun. Ngayon, kung tayo ay Christian na at nanampalataya by grace kay Jesus Christ, meron din tayong panawagan. Meron tayong responsibility na dapat natin sundan katulad ng ginawa ni Kristo Jesus. We are to be living a humble, obedient life like Christ. We are to live a humble life, an obedient life, katulad ng ating Panginoong Jesus. At mahalaga na makita po natin iyon sa ating buhay. And we are to take the life of Christ seriously. Kung Christian ka, dapat seryoso yung pagsunod mo. Hindi pwedeng Christian ka, okay, sige, ligtas na ako, yun ang importante. Hindi. You are to seriously obey and submit to Christ. Hindi po ito yung tamang alam ko na yung truth, dating ganito, mali yung aking pananaw, mali yung aming pananampalataya. Hindi po. Ang tunay na pagkilala kay Kristo ay may kasama pong tunay na pagsunod sa buhay din po ng ating Panginoon. To be true disciples or followers of Jesus Christ. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:19-20, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. For you were bought with a price, so glorify God in your body. So we were bought with a price. Pinagbayaran ni Kristo yung ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, kanyang inalay ang kanyang buhay. Ngayon, kung ikaw ay nananampalataya at nakita mo talaga na si Kristo nagbayad ng iyong mga kasalanan, ano yung dapat na maging response natin dito? Kung hindi, pagpapakumbaba. Kasi wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating mga sarili. Hindi lamang pagpapakumbaba, kundi pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Pero magiging question pa rin ninyo, paano ko ba ma-accomplish, Brother Jay, yung ginawa ni Kristo Jesus? Okay? What are we to do as followers of Christ? Bibigay po ako ng ilang example at application para po makita natin. So, kung Christian ka na, number 1, grow in grace. Okay? Sabi nga sa 2 Peter chapter 3, verse 18a, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lumago ka sa araw-araw na ang lahat ay biyaya. Kasi kung nakikita mo, everything is by grace, ano magiging response ng heart mo noon? Magpapakumbaba. Di ba? Kung ano man yung kakayanan ko, nagagawa ko, grace ni God ito. Ako'y ligtas. Naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. So, ibig sabihin, makikita natin, tayo ay dapat na tunay na nagpapasakop lamang sa ating Panginoong Diyos dahil lahat ng meron tayo, lahat ng ating na-accomplish, lahat ng ating nagagawa, lahat ng ating alam ay galing lamang sa Kanya. Ang problem po, kaya maraming tao mayabang, nakakalimutan nila ang grace ng Panginoon. Okay? Kasi thinking nila, ako to, magaling ako, mabait ako, masunurin ako. But everything is by grace. So every day, you are to remind yourself, it is by grace. Kaya nga, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung ako man ay nakakasunod ngayon sa aking Panginoong Jesus, ito'y dahil sa biyaya ng kaligtasan na aking natanggap. Not only that we are to grow in grace, pangalawa, we are to evangelize. Di ba, ano yung last song kanina nung choir? Go tell it to the mountains. Okay? I-share po natin yung gospel. Christian na ako, anong dapat kong gawin? Grow in grace, share the gospel. Ibahagi ninyo ito sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong kaopisina, ka-classmate, kamag-anak, mahal sa buhay, kapitbahay, o kung sino man ang inyong nakakausap na ipinagkaloob ng ating Panginoon na ibahagi ang kanyang salita. Kaya nga sabi sa Matthew 28, verse 18-20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me.
Go therefore and make disciples of all nations. Yun po yung evangelism call. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Next, we are to serve in the church. So we are to grow in grace, evangelize, serve in the church. Galatians 5:13, sabi po dito, for you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Maglingkod po tayo sa ating kapwa. Sabi din po, atin pong sundan yung example din po ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Maglingkod po tayo. Siyempre dito sa ating church, may process po in terms of being part of the ministry of the church. And that is being a member of the church. So, maging member po kayo kasi membership is not something na, ay okay, bakit ganun may membership? Commitment po kasi yung hinahanap natin. At the same time, yung pag-acknowledge ninyo na kayo ay tunay ng isa kay Kristo Jesus. Yun po yung membership. That I am one with Christ and I am here to serve Him. Are you ready for that? Kung ikaw matagal ng Christian at sinasabi mo ba, ay okay, sila na lang yun. Are you not one with Christ? That you want to serve Him and follow Him? Dapat po, meron po tayong ganong klaseng puso kung tayo po ay tunay na mananampalataya. Dahil ang ating Panginoon, Jesus, siya'y naglingkod para sa atin upang tayo ay maging example sa atin at ating sundin yun. Another application is endure suffering. Paano ko ma-apply ang pagsunod kay Jesus? Paano ko ma-accomplish ang nais ng Panginoong Diyos? Endure suffering. Sabi nga sa Philippians 1:29, for it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Minsan konting problema, anong ginagawa ng ibang Christian? Reklamo, hirap-hirap naman. Gusto ko kagad mawala dito sa sitwasyon ko. But we are to suffer. Yun, alam niyo kung bakit tayo may suffering? Dahil di naman sa ating mga sarili eh. Dahil tayo ay makasalanan. Part yun ng life. Kaya nga minsan kapag may suffering, it should help us na mag-grow pa lalo kay Jesus. Kunyari, may sakit ka. Ako, I've been sick for the past weeks na. But I thank the Lord na dahil sabi ni God, ano bang gagawin mo, Jay, kung may sakit ka? Ano ka na lang ba dyan? Hihiga ka na lang? Sabi ko nga pag nag-pray ako palagi for the past days. Sa totoo lang po, talagang hinang-hina po ako. At sabi ko, Lord, actually, may sakit ako. Dapat nga, mas malala pa nga yung dapat ko matanggap dahil sa kasalanan ko eh. Yung sakit ko, panghihina lang, it's not comparable sa hell. Kung may punishment man si God, may consequence man yung sin ko, kung sakit man ito, sabi ko, hindi ito may kukumpara sa salvation na ibinigay ni Jesus Christ, then I have to work harder for you, to serve you more. Kaya ako palagi ng pray, Lord, strength lang, Lord, mercy lang, Lord, tulungan niyo po ako. Okay? Hindi lang suffering sa health, but suffering in terms of troubles in life, trials in life. Di ba? Wala ba kayong pagsubok? Parang wala. Lahat po tayo may pagsubok. Either sa work ninyo na mahirap, either finances ninyo nagkukulang. Those are part of the sufferings that we receive on earth dahil tayo po ay makasalanan. Kaya may troubles na ating pinagdaraanan. But trials are given by the Lord para tayo mapalakas at mapakita sa atin na hindi, mapagkakatiwalaan ko ang Diyos. I can trust Him and I can depend on Him because He will give me strength and that He will help me sa aking mga pagsubok na aking pinagdaraanan. But Lord, help me na during the time of suffering, may I live the character of Christ. Alam mo, hindi nagreklamo, nagtitiwala, hindi nagwo-worry. Di ba? Yun yung dinidevelop sa atin through suffering eh. Trusting God, dependence on God, yun yung nais ng Panginoon dun sa mga sufferings na ating pinagdaraanan. Nawawala na ba kayo ng pag-asa? Nais ng Panginoon that you are not to lose hope, but to trust Him. Kaya may suffering o kaya kung bakit may trials. So endure sufferings para ma-accomplish po natin yung nais ng Panginoon na ating i-accomplish sa mundong ito.
And lastly, siguro another example in application is living by faith and example. Mamuhay po tayo ayon dun sa pananampalataya na ating hinahayag. Kung sabi mo Christian ka, na mamuhay ka bilang isang Kristiyano. Hindi lang po dapat ito profession of faith. I'm not saying na magiging perfect po tayo, but kung hindi po tayo nakalakad ng matuwid, dahil tayo po pa rin ay makasalanan, magsisi po tayo at hingi ng kapatawaran nito sa ating Panginoon. Not only that we are to live by faith, but we are to live by example. Ako bilang isang ama, do I live a life na magandang example sa anak ko? Ako ba bilang isang pastor, sana naman magandang example ang ipinapakita ko sa inyo. Kung hindi magandang example ko, baka wala na kayo dito. Di ba? Ay si Brother Jay, grabe yan. Sobra yan. Di ba? Pero dapat we are to live by example. Kayo din. Sa inyong family, kung may anak kayo, sa inyong mga anak, kung may asawa kayo, dapat asawa kayo na nagpapakita ng character ni Jesus Christ. Sa office, nagpapakita ba kayo ng character ng ating Panginoong Jesus? Sa inyong eskwelahan, o kayo'y nangunguna sa kaguluhan? Okay? Di ba? Yung gulo lang yung ginagawa sa eskwelahan, hindi nag-aaral, pagka-leader, hindi siya gumagawa ng kanyang responsibilities. Tatawanan, no? Yung mga estudyante, oh. So, live by faith and example. Dahil mahalaga po ito dahil tinitignan po ng tao ang ating mga buhay. So, ito po yung dalawang bagay na mahalaga na makita po natin bilang mga mananampalataya na atin pong i-apply sa ating buhay. Okay? Thirdly, nating tignan regarding the tabernacle, yung parallel po kay Jesus Christ. The tabernacle was at the center of Israel's camp. Okay, nasa sentro siya palagi. Siguro kung hindi nyo alam, so ito po yung tabernacle, nakapalibot po ang bawat lahi. Okay? Yung 12 tribes of Israel, nakapalibot po ito sa tabernacle. Sabi nga sa Numbers 2:17, the tent of meeting shall set out with the camp of the Levites in the midst of the camps. Okay? Sabi nga ni James Boyce, this is highly significant in reference to Jesus Christ, for He is the center of the Christian encampment. He is our gathering place. So bilang isang Christian, dapat po si Kristo na ang sentro ng ating buhay. Sabi po ni Daniel Doriani, and I quote, Jesus must always be at the center of everything we do, everything we believe, and everything for which we hope. Siya yung sentro. May gagawin ako, nakasentro ito kay Kristo. Pupunta ako ngayon sa eskwelahan, nakasentro ang buhay ko kay Kristo. Ibig sabihin, bilang estudyante, makikinig ako sa teacher ko, gagawin ko yung aking mga assignments, hindi ako malilate, okay? Magiging mabuti akong estudyante, at ako magi-encourage din sa aking mga kaklasmate. Ganon din sa work. Kung kayo ay isang empleyado, sentro ng buhay mo ay si Kristo, hindi yung pera. Okay, kailangan ko magtrabaho para magkapera ako. Kasi marami pa akong babayaran. Hindi po. When you work for Christ. Dahil siya naman na nag-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan eh. Kung sentro si Christ sa buhay ninyo, ano yung klaseng ugali ipinapakita nyo sa opisina? Kayo ba yung kilala doon? Yan yung mataray. Yan yung snabero. Yan yung hindi mapagkakatiwalaan. Yan yung isa sa mga tamad. Sana hindi po tayo ganun, ano? Kundi dapat tayo po ay namumuhay ng matuwid, hindi tayo late, alam mo yun, on time tayo palagi for work, o kaya dapat maaga pa tayo, okay? At ginagawa po natin ng tama ang ating trabaho. Sa ating pamilya, si Kristo nga ba ang sentro? Si Kristo nga ba ang sentro ng pamilya ninyo? Every Sunday, kung si Kristo ang sentro, lahat dapat tayo bilang isang pamilya nasaan? Nasa mall. Nasa church, di ba? Kung sentro si Christ ng life ng family natin, si Kristo ang sentro ng lahat. Sa lahat ng gagawin sa tahanan, gagawin natin sa ating mga plano, sa ating mga gagawin sa ating buhay, okay? Even sa pag-aaral ng bata. Okay? Ano yung will ni Lord? Okay? Ano yung kagustuhan ng ating Panginoon? So nakasentro dapat ang lahat kay Kristo Jesus. We are to make Christ the center of our lives. Ang katanungan, si Kristo nga ba ang sentro ng iyong buhay ngayon? So ito po yung tatlong parallel na mahalaga na makita po natin. Pansamantala lamang tayo dito sa mundong ito,
Si Kristo, He lived a humble and obedient life. Katulad din po ng tabernacle, simple lamang po yun, pero majestic po yung loob nito. Dahil ito po ay tahanan ng ating Panginoon, siya po ay bumababa at nakikiisa sa ating lahat. At panghuli, mahalaga na makita nga natin na tayo, kung ang tabernacle sentro ng kanilang gathering, si Kristo din ay dapat maging sentro ng ating buhay. Next phrase sa John 1:14 to 18, sabi nga, beholding His glory. Okay? The tabernacle was also called the tent of meeting. Okay? It was a place where the people met with God and saw the Shekinah glory. Okay? And shined from within, yung radiance po ng ating Panginoon. Dito po ina-apply ni Apostle John yung pagdating din po ng ating Panginoong Jesus. The Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father. The Apostle John develops the glory of Christ in three ways. Tatlong paraan po na kanyang ipinakita yung glory po ng ating Panginoong Jesus. Number one, the glory of His person. Sabi po sa John 1:15, John bore witness about Him and cried out, "This was He of whom I said, He who comes after me ranks before me because He was before me." So dito itinataas po ni John the Baptist ang ating Panginoong Jesus, yung kanyang glory. Siya higit sa akin. So gino-glorify niya po ang ating Panginoon. Kilala natin si John the Baptist, siya po ay naging kilala at siya yung last prophet, pero pinapakita pa rin niya at ini-insist niya that Christ is more glorious in His person. Siya yung dapat nating tignan. Mahalaga na makita po natin yung bagay po na ito. Hindi po dapat tayo tumitingin sa tao kung hindi dapat tayo po ay nakatingin lamang sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga yung announcement po ng angel sa kapanganakan ng ating Panginoon in Luke 1:15, sabi nga, He will be great before the Lord and He will be filled with the Holy Spirit. He will be great. Yun yung kanyang declaration nung angel. Okay? So, John's inspiring message and ministry called Israel to repentance and baptism. He was a man of great courage and character. Pero dito makikita natin, despite of that great calling ni John the Baptist, he was not the Savior na hinahanap po ng tao. Sabi nga sa John 1:15, He who comes after me ranks before me because He was before me. John says that while He was born before Jesus and began His ministry, first, Jesus is a higher spiritual leader because of the glory of His person. So yung unang bagay na ipinakita dito sa atin ni Apostle John through John the Baptist is the glory of the person of Jesus Christ. The second thing na ipinakita niya dito, makikita po natin sa John 1:16, the glory of His provision. Sabi po doon, and from His fullness, we have all received grace upon grace. All spiritual blessings we need are found in Jesus Christ. Wala na po tayong hahanapin pa. Dahil lahat ito ay natagpuan na kay Kristo Jesus. No situation is ever too difficult for Him to provide. Sabi nga, yung water, ginawa niyang into wine. Sa wedding at Cana. May pangangailangan doon, sinuplayan niya ito. Yung babae na kanyang nakasama, was shamed by her sin. Siya ibinaba, okay, dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Pero makikita natin si Jesus Christ, siya binago at tunay na nakakilala at nakatanggap ng kaligtasan. Yung isang lalaki na lame for 38 years, anong ginawa ni Jesus Christ? Siya ay kanyang pinagaling. Yung tao, yung buong crowd, okay, nagutom, okay, anong ginawa niya? Yung feeding of the 5,000. Nag-provide siya ng food. Okay? Yung lalaki na ipinanganak na bulag, anong ginawa ni Jesus? Siya ay nagbigay ng paningin. Dito makikita natin that even death, si Jesus Christ lamang ang siyang makakapagbigay dahil even nung namatay si Lazarus, ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan na magbigay ng buhay. Patay na si Lazarus pero binigyan niyang buhay na makikita natin na kay Jesus lamang makikita at matatanggap ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Ito yung mga tinatawag na signs na ating mababasa sa Gospel of John. I-provide ng ating Panginoong Jesus
ang lahat-lahat. So yung second, the glory of His provision. Thirdly, the glory of His revelation of God to us. Makikita po ito sa verse 18 ng John chapter 1. No one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made Him known. So, hindi natin kilala ang Diyos, nakilala lang natin ang Diyos dahil kay Kristo Jesus. Okay? Throughout the Old Testament, godly men and women longed for an intimate knowledge of God. But Jesus provided humanity's perfect revelation of God. Sabi nga doon sa description ni Apostle John, the only God who is at the Father's side. Jesus Himself, very God of very God, one in the divine Trinity. He is in an intimate fellowship of love with God the Father. Kaya nga, sinabi nga doon sa John 1:18 in King James Version, in the bosom of the Father. Kaisa niya ang ating Panginoong Diyos, kasama niya. Kaya nga, sa kanyang pagdating, kanyang inihayag sa atin kung sino ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni Mark Johnson sa kanyang commentary, and I quote, if God is to be known, it can only be as He is made known by someone who already possesses true knowledge of Him. Jesus is that someone. Because of who He is, the eternal Son of God, He is uniquely qualified to reveal God. The Greek word actually, doon sa word po ng made known, is exegesato. Okay? Dito po makukuha natin yung word na exegete. Okay? A word Bible scholar used for interpreting the Bible. Okay? Kaya po may exegesis. Yung ginagawa ko ngayon, exegesis. Ine-explain ko yung John chapter 1, verse 14 to 18. Ine-exegete po natin yung scripture para makita po natin ang ibig sabihin ng passage na ating inaaral ngayon. Ngayon dito, in terms of Jesus Christ, He made known God to us. Ibig sabihin, Jesus Christ interprets and explains and exposits God to us. Kanyang ipinapakilala, ini-explain kung sino ang ating Panginoong Diyos. So the key to understanding God's character is only through Jesus Christ. Kaya nga hindi pa pwedeng sabihin ng isang tao na, hindi, kilala ko ang Diyos at alam ko kung sino ang Diyos. Kung hindi po siya isa kay Kristo Jesus, hindi po niya tunay na makikilala ang ating Panginoong Diyos. Dahil si Kristo lamang ang siyang naghayag din sa atin upang ating tunay siyang makilala. As we end, kita po natin yung kahalagahan ng paghayag ni Apostle John sa atin kung sino ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating sa ating lahat. Kung paano niya ipinakita sa atin yung person ng ating Panginoong Hesus. Siguro magandang katanungan sa atin is, do you see the glory of God in the person, provision, and revelation of Jesus Christ? Bakit mahalaga na kailangan natin masagot yung katanungan na yun? Do you see the glory of God in the person, provision, and revelation of Jesus Christ? Ibig sabihin po lamang kasi, hindi lamang kung tunay mong sinasabi na kilala mo si Kristo Jesus, ibig sabihin kilala mo din dapat ang ating Panginoong Diyos. Kung kilala mo din ang ating Diyos, kung sino siya in the Trinity, kasama dito ang kanyang salita, tayo ngayon din ay dapat na nagpapasakop kung sino ang ating Panginoong Diyos. Hindi ito yung parang, alam mo yun, ito po yung problema ng maraming mga Christians. Kilala ko si Jesus Christ, pero walang takot sa Diyos. Pwede ba yon? Nangyayari po yun Actually, di ba? Kilala ko si Jesus Christ, Christian na, pero walang fear kay God. Kaya dapat nga po makita natin in the person of Christ, yung kanyang pagiging Diyos. Kilala ko si Christ as Diyos, siya ay banal, siya ay tagapagligtas, siya ay Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang salita na merong kautusan na dapat nating sinusunod, na dapat nating dapat tayo nagpapailalim at nagpapasakop. Ganun ba yung ating buhay? Ang problem po, kilala natin si Kristo, pero hindi natin kinikilala ang ating Panginoong Diyos. And I do hope makilala natin. That is one. Na namumuhay po tayo na may pagkilala kay Kristo na siya ay Diyos, na meron tayong takot sa ating Panginoong Diyos, na meron tayong pagbibigay halaga at respeto at pag-honor sa Kanya sa pamumuhay natin dito sa mundong ito ng may pagpapakumbaba at pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga na makita po natin ito.
bilang isang mananampalataya. Bilang isang tao na nagsasabi na ako ay nananampalataya kay Kristo Jesus. If you trust in Him, you not only will see His glory, but you will also partake of His grace and truth. Kaya nga po sa John 1:14, ulitin ko lamang at babasahin, the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father. And I do hope as we celebrate Christmas, sana yung pag-celebrate natin sa Christmas, tunay na pagkilala kay Kristo. Napuno tayo ng pagpapasalamat. Thank you sa lahat ng mga nagregalo. Thank you sa lahat ng, mag-thank you po tayo sa lahat ng mga nagregalo sa atin. But we are to thank the Lord God sa kanyang regalo sa atin ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Kung wala pa kayo kay Kristo Jesus, aking panawagan sa inyo na si Kristo Jesus ang siyang tunay na regalo ng ating Panginoong Diyos sa mga taong makasalanan. At aking dalangin na ipanalangin ninyo na tulungan kayo ng ating Panginoong Diyos na bigyan kayo ng biyaya na tunay niyong makilala si Kristo bilang inyong tunay na Panginoon na tagapagligtas. Nawa hindi lang siya in knowledge, nawa hindi lang siya sambit lamang sa bibig, pero tunay na may pagkilala kay Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. So, a blessed Christmas to all, and let us pray. Lord, once again, thank you for your reminder sa pagdating po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa biyayang ito na inyo pong ipinakita sa amin ng kahalagahan ng ginawa ni Kristo para sa aming buhay. Maraming salamat dahil ang kaligtasan ay inyo nang ibinigay. Nakasulat na ito ng malinaw sa inyong salita. At ngayon, Panginoon Ama, aming inaaral ang katotohanan ng pagdating po ni Kristo Jesus. At aming dalangin, Panginoon Ama, na bigyan niyo pong kaliwanagan ito sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, sa lahat din, Panginoon Ama, ng aming mga babahagian sa mga darating na araw, na tunay na maihayag po namin ang kagandahan ni Kristo Jesus. I pray, Lord God, that your grace may be upon them. I pray, O God, that the Holy Spirit may work in their hearts, that they may come to faith and to repent of their sins and to be saved in His name. Lord, thank you for us who have come to faith. Thank you for this blessing. Tunay nga, Panginoon Ama, simula nung aming makilala si Kristo, ang aming kagalakan ay tunay at lubos. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa ginawa ni Kristo Jesus para sa amin. Nawa ang aming buhay ay patuloy lamang din po namin na ialay ito sa iyo. Nagbibigay, Panginoon Ama, ng kaluwalhatian sa inyong pangalan, sa bawat araw, until the time, Lord God, na amin po kayong makasama. So we pray for your blessing, and we thank you, Lord God, once again for this blessed morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Meron lamang pong